ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paninindigan ay hindi para sa mga baluktot na gawain. Mas dapat itong ipakita sa mga laban para sa ikabubuti ng iba at hindi sa mga bagay na makakasakit sa kanila. Ikaw kabarangay, sa anong sitwasyon mo naranasan ang matinding paninindigan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Sumulat po ako sa inyo dahil na-inspire ako sa mga kwentong napakinggan ko sa YouTube channel ninyo, sa Barangay LS. Nung una ay nagdalawang isip ako na ibahagi yung kwento ko dahil alam ko po na maaari akong mahusgahan ng ibang tao, pero ngayon po na sinusulat ko ito ay tanggap ko na ang lahat at handa na ako para dito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Laarni, 30 years old nang mangyari ang kwento at taga Davao City. Pangalawa ko sa magkakapatid. 4 po kami at lalaki yung panganay sa amin. Maayos naman po ang buhay namin, hindi po kami nakaranas na mawala ng ulam o maubusan ng bigas. Dating barangay captain ang tatay ko, pero dahil matagal-tagal na rin naman siya sa serbisyo ay nagpasya na siyang magpahinga na sa politika. Kilala siya sa pagiging mabait pero istrikto, kaya ginagalang pa rin siya sa amin kahit na wala na siya sa serbisyo. Kahit sa loob ng bahay ay ganon din siya, Papa Dudut. Isa siyang mabuti at ulirang ama. Isang salita niya lang ay tumitiklop na kaming lahat. Iba kasi siya kung magdisiplina. Kapaligtaran naman niya ang nanay ko na sumama na sa ibang lalaki at tuluyan ang nawala ng pakialam sa amin. 3 taon na ako nagtatrabaho bilang room service manager sa isang hotel. Mahihayin ako noon, pero nasanay naman akong makisama at humarap sa mga tao noong nag-aaral pa ako sa kursong hospitality management. Masasabi ko rin po na maswerte ako dahil hindi ako katulad ng ibang anak na obligadong suportahan ang pamilya. Yung main reason kung bakit ako nagtrabaho ay para hindi na ako umasa pa kay Papa. Hindi na namin siya kailangan bigyan ng pera dahil malaki ang kinikita niya sa sarili niyang grocery store sa palengke. Bukod pa roon ay meron siyang 2 bakery. Noong mag-25 na ako ay pinayagan na ako ni Papa na bumukod na. Sa tulong ni Papa at ng panganay kong kapatid na isang dermatologist, ay nagkaroon ako ng sarili kong condo unit. Sa madaling salita ay maayos naman ang buhay ko, maliban lang sa love life. Papa Dudut, marami na po akong naging boyfriend pero ni isa po sa kanila ay walang tumagal. Ipapakasal niyo na po ba talaga agad si Rochelle? Parang masyado pa siyang bata para mag-asawa. Paano naging bata 28 na yung kapatid mo? Basta pa, bata pa siya para sa akin. Hayaan mo na si Rochelle. Maayos naman yung pakakasalan niya. Kilala ko ang nanay at tatay noon kaya hindi ako tutol sa relasyon nila. Ikaw ba? Kailan ka pa magpapakasal? Yung boyfriend mo ngayon, ilang taon na kayo noon? Taon? Pa naman? Nagpapatawa ka po? Ano namang nakakatawa ron? Kasi pa, wala pa po akong naging boyfriend na tumagal ng taon. Ano? Anong klaseng relasyon ba pinapasok mo? Baka naman mamaya tawag lang ng laman yan kaya sinasagot mo yung mga nanliligaw sa'yo. Grabe ka sa akin pa. Hindi ko lang talaga nakikita sa kanila yung katangian ng lalaki na gusto kong pakasalan. Yung mga nagiging boyfriend ko naman kasi, magaling lang sa simula. Tapos pag tumagal-tagal na, nagiging immature na. Nakakairita yun sobra.
Kasalanan mo yan. Sinagot mo eh. Kung kinilala mo muna sana na mabuti, di matagal ka nang nakakita ng matino. Paano po kung magpabuntis na lang ako? Yan ang huwag mong gagawin. Pinalaki ko kayo ng maayos kaya ayoko magkaroon ng anak na disgrasyada. Pa, nagbibiro lang po ako. Ikaw naman no, galit ka kaagad eh. Biro man o hindi yun nakakatuwa, Arnie. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, umayos ka. Ayoko mabalitaan na nabuntis ka na lang ng kung sino tapos hindi ka pinanagutan. Hindi po mangyayari yan pa. Maingat po ako. Saka may contraceptive ako. Nagpa-depot shot po ako kaya hindi ako mabubuntis. Hindi porke hindi ka mabubuntis pwede ka nang gumawa ng kalokohan. Babae ka pa rin. Alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat. Ayoko nang kahihiyan. Tandaan mo yan. Pa! Ang aga pa oh! Ang init agad ng ulo mo. O Rochelle, ikaw pala. Kala ko nakaalis ka na. Isasama ka nga pala niya sa lakad niya ngayon. Po? Bakit naman po ako sasama? Huwag niyo sabihin na magiging yaya ako ni Rochelle sa pupuntahan niya ah. Ate, magsisimba lang ako, okay? Hindi mo nga kailangan sumama eh. Ba't kasi di mo sinabi agad na isasama mo pala akong magsimba ngayon? Huwag na kayo magtalo dyan. Kumilos na kayo nang hindi kayo mahuli sa misa. Opo. O siya, maiwan ko muna kayo at may importanteng lakad pa ako. Sa susunod ko na lang kayo sasamahan magsimba. Okay pa. Ingat po kayo. Ingat pa! Uy, seryoso? Isasama mo talaga ako magsimba? Alam mo namang may lakad ako tuwing Sunday eh. At saan ka naman pupunta ate? Dun sa boyfriend mo na katawan lang ang habol sa'yo? Gumising ka nga! Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng oras. Hoy, bakit naman parang bigla ka nang naging kontrabida sa buhay ko ha? Hoy, hindi ako kontrabida ha. Kakampi mo ako lagi, alam mo yan. Pero alam mo rin naman na hindi kita susuportahan sa mga katangahan mo sa buhay. Yung bibig mo ha, sobra ka na. Ay naku basta, hiwalayan mo na yung boyfriend mo na yon. Kung sa akin pa lang, hindi na siya pasado para maging asawa mo, kay Papa pa kaya? Kaya ate, tapusin mo na yan hanggat maaga pa. Papa Dudut, totoo nga na pareho sina Papa at Rochelle na hindi gusto ang boyfriend ko ng time na yon. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong ipakilala siya sa pamilya ko dahil alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. At gaya nga po ng sabi ng kapatid ko ay nakipaghiwalay na ako sa boyfriend ko. Ewan ko ba pero parang hindi naman ako nakaramdam ng lungkot noong pumayag siya na maghiwalay kami. Parang nakahinga pa nga ako ng maluwag. Maayos ang naging hiwalayan namin kaya wala kaming naging problema. After 2 months, Papa Dudut, may nakilala ako sa hotel na nakaagaw talaga ng atensyon ko. Si Gail, magkaedad lamang kami. Pagdating sa itsura ay hindi maitatanggi na gwapo talaga siya. Sa tindig pa lang niya ay napapalingon na talaga ako. At dahil ako ang room service manager ay may dahilan ako para kausapin siya. Hindi ko lang pinapahalata pero kinikilig po talaga ako tuwing kinakausap niya ako. Kapag tumatawa siya kasama pati ang mga mata niya, magaan siyang kasama at may sense of humor din. Hindi naman kami kaagad naging malapit sa isa't isa, sinasadya ko lang noon na makipag-usap sa kanya para mas makilala pa siya. Doon ko napansin na madali siyang maging komportable sa isang tao. Napadalas na ang pag-uusap namin ni Gael noong tinulungan ko siya sa isang guest na nagreklamo sa serbisyo niya. Ganon naman talaga ang madalas na nangyayari tuwing may baguhan sa isang hotel. Malaki ang pasasalamat niya sa akin dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Nakakaloka mang pakinggan, Papa Dudut, pero ginamit ko ang sitwasyon niya para mas mapalapit pa kami sa isa't isa. Uy, ikaw nag-invite sa akin dito sa fast food kaya libre mo to ha? Walang problema, ma'am. Sagot ko na to. Biro lang? Ito naman, napakaseryoso mo. Naku, ma'am. Di po to biro para sa akin. Hayaan niyo na po ako na gawin to para makabawi naman ako kahit sa simpleng paraan lang. Sus, makapagsalita ka naman parang napakalaki ng utang na loob mo sa akin. Malaki naman po talaga, ma'am. Kung di po dahil sa'yo, baka nawala na ako ng trabaho.
Naku, ayos lang yun. Maliit na bagay. Tsaka yun yung first time na tumulong ako sa kagaya mo, no? Kaya hayaan mo na yun, okay? Yun po kung papayag kang sagot ko na lang tong pagkain natin. Sige na nga. Baka hindi ka pa makatulog niyan eh. Saka wag mo na rin akong tawagin ng ma'am kapag wala tayo sa trabaho. Gusto ko maging komportable ka sa akin. Kausapin mo ako na parang kaibigan mo lang. Parang nakakahiya naman po yun. Isa pa yung po na yan. Feeling ko tuloy ang tanda-tanda ko na same age lang naman tayo. Sige na nga, hindi na ako magpo-pause sa'yo. Yan, ganyan dapat. Nga pala, hindi ka nagkukwento tungkol sa pamilya mo ah. Sa kanila ka ba nakatira? Hindi. 5 years ago na nung bumukod ako sa kanila. So mag-isa ka na lang ngayon? Actually, may anak na ako. Ha? Totoo yun. May live-in partner na ako tsaka may anak na rin. Sila yung dahilan kung bakit nakabukod na ako sa mga magulang ko. Ah, okay. Akala ko kasi binata ka pa. May sarili ka na palang pamilya. Hindi mo naman kasi nabanggit eh. Hindi ko lang po talaga ipinagsasabi yun. Bakit? Kinakahiya mo ba yung partner mo? Ha? Hindi sa ganun. Ano lang kasi, hindi ko naman talaga siya mahal. Nabuntis ko siya kaya pinananagutan ko yung bata. Talaga? Paano yun? Magkasama kayo sa bahay. Medyo mahirap nga yung sitwasyon namin kasi kailangan naming ipakita sa bata na okay kami. Ilang taon na ba yung anak mo? 4 years old. Ah, malaki na rin pala. Oo, minsan nga gusto ko naman ligaw ng ibang babae. Pero sino namang maniniwala sa akin, di ba? Ako, naniniwala ako sa mga sinabi mo. Ay, sa totoo lang, nakaka-impress ka nga eh. Kasi pwede mo namang takasan na lang yung responsibilidad mo bilang ama ng bata. Pero hindi mo ginawa. Ibig sabihin, mabuti ka pa ring tao. Deserve mo ng girlfriend na magpapasaya sa'yo. Yun na nga yung problema eh. Walang nagkakamali sa akin. Sus, akala mo lang yun. Malay mo one of these days, magkaroon ka na. Basta, huwag mo lang pangunahan ang pagiging nega mo. Ikaw, pwede ba kitang tanungin tungkol sa personal mong buhay? Oo naman. Nagkwento ka ng bagay na hindi mo pinapaalam sa iba, pero sinabi mo sa akin. Kaya para fair, sasagutin ko rin yung mga itatanong mo. Sige. May boyfriend ka ba ngayon? Wala na. Wala na, so kagagaling mo lang sa breakup? Ganun na nga. Kamusta ka ngayong kaka-break nyo lang? Okay ka lang ba? Bakit naman hindi? Pareho naman namin ginusto na maghiwalay na. Wala eh. Hindi talaga nag-work yung relationship na meron kami. Malungkot din pala love life mo. So paano yan? Nakikipag-date ka na ba ulit? Hindi pa. Di ko type yung mga pumoporma sa akin eh. Saka yung iba naman kasi, pamilyado na. Ayoko naman maging kabit, no? Paano naman kung kagaya sa sitwasyon ko? Yung hindi naman kasal? Kasal man o hindi, basta nakipagrelasyon ka sa may kinakasama at anak na, kabit pa rin yung tingin sa'yo ng ibang tao. Papadudot napansin ko ang pananahimik ni Gael matapos kong sabihin yon. Hindi ko alam kung na-offend ko ba siya dahil iniba na lamang niya ang usapan. Aminado ako na pumalpak ako sa part na akala ko ay binata pa siya. Kahit na hindi niya sabihin ay alam ko na alam niya na disappointed ako sa mga nalaman ko. Ganon din naman siya noong sinabi kong hindi ako papatol sa lalaking may kinakasama at anak na. Pagdating sa trabaho ay professional naman kaming dalawa, papadudot. Hindi kami nag-uusap pero kapag out na namin ay madalas kaming nagkakayayaang kumain o di kaya naman ay uminom. Doon lumalabas ang natural na kakulitan niya. Masaya siyang kasama, papadudot. Hindi ako nabobore kapag siya ang kausap at kasama ko pero kahit madalas kaming nagkakasama ay hindi namin binigyan ng kakaibang meaning yon. Para sa amin kasi ay magkaibigan lamang kaming dalawa. May mga pagkakataon na nagkikwento si Gael tungkol sa kinakasama niya, papadudot. Alam daw niya na nakikipagkita na rin naman ito sa ibang lalaki na kasama pa ang anak nila, kaya siguro naman daw ay may karapatan din siyang makipag-date sa ibang babae. Friendly date lang naman yung ginagawa namin.
Kahit minsan ay hindi namin napag-usapan yung tungkol sa aming dalawa, kung gusto ba namin ang isa't isa o hindi. Pero yung pagkakaibigan na meron kami at akala namin ay normal lang, para sa amin ay iba na pala sa tingin ng mga katrabaho namin. Hindi ko naman sila masisisi dahil manager ako at staff si Gael. Pero Papa Dudut, sinigurado ko naman noon na labas ang trabaho sa pagkakaibigang nabuo namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pagdating kay Gael ay nagiging pilyo ang mga iniisip ko. Minsan, nag-daydream pa ako na kasama ko siya, magkahawak kamay kami at sweet na sweet sa isa't isa. Unang beses na nangyari yung ganun sa akin at hindi naman kasi ako nagkakaroon ng matinding interes sa isang lalaki noon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun na lamang ako ka-invested kay Gael. Napapansin ko na sa bawat kilos niya, kung may magbago man sa kanya ay alam ko rin kaagad yon. Minsan kapag lumalabas kami ay naiisipan ko pang bilhan ng laruan yung anak niya. Sabi ko pa nga noon ay wag na lang niyang sabihin na sa akin yung galing dahil baka pag-awayan lang nila ng kinakasama niya. Pero sabi naman niya ay wala raw kaso yon. Masipag at maayos namang magtrabaho si Gael kaya wala akong naging problema sa kanya pagdating sa trabaho. Nakikita ko rin naman na kasundo niya ang mga nakakatrabaho niya. Kaya naman matapos ang unang 2 buwan niya sa trabaho ay nagkayaan na silang uminom. Pero nagulat ako nang imbitahin ako ni Gael at nag-alangan ako nung una dahil sila lang dapat yung magkakasama. Baka makasira lang ako ng bonding nila dahil mahirap nga naman kapag may kasamang boss. Pero hindi ko inaasahan noon na yung mga kasama pa niya mismo ang pipilit sa akin na sumama sa lakad nila, Papa Dudut. Nakauwi na yung mga kasama natin. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Mamaya na ako. Medyo nahihilo pa eh. Kung gusto mo, ihahatid na kita. Ha? Naku, wag na. Ay nako, baka nahihiya ka na naman sa akin ha. Huwag ka nang tumanggi. Idadaan na kita sa inyo bago ako umuwi. Medyo nakainom ka na rin kasi. At saka mahihirapan ka pang mag-commute. Ayos lang yun. Lalaki naman ako eh. Kahit na no, baka mamaya makatsyempo ka ng masamang loob, masaktan ka pa. Bakit parang sobra ka naman yata mag-alala sa akin, ma'am? Masama bang mag-alala bilang kaibigan mo? Hindi naman. Medyo kinikilig lang ako. Sira, bakit ka naman kikiligin? Para yun lang eh. Para sa'yo, simple lang yun. Pero iba kasi yung dating sa akin. Paanong iba? Hoy, di ko nasasagutin yan. Masyado nang nakakahiya. Ha? Bakit ka naman nahihiya? Ano ba yun? Sa pinapakita mo kasi ngayon, parang gusto mo na ako eh. Ano? Seryoso? Uy, wag mong bigyan ng meaning yung ginagawa ko ha. Ganito lang talaga ako sa mga kaibigan ko, promise. Sabi ko na eh, mapapahiya lang ako rito. Uy, sorry ha. Okay lang. Baka kasi nakakalimutan ko na rin na boss kita at staff lang ako. Hoy, ang OA mo. Walang kinalaman dito yung posisyon natin sa trabaho ah. Biro lang yun. Baka sakaling lumusot. Kung hindi ka pa uuwi, edi kwentuhan na lang muna tayo. Basta ihahatid kita, hindi ka na pwedeng tumanggi. Sige na nga, mapilit ka eh. Alam mo, pag ako yung nagkakotse, ihahatid kita kahit di ka pa pauwi. Hayaan mo, mangyayari din yan. Tignan mo nga ako oh. Hindi ko akalain na makakabili ako ng sarili kong sasakyan. Kayang-kaya mo naman bumili. May kaya naman pamilya mo. Kahit nga sila na mismo yung bumili para sa'yo eh. Saka tingnan mo, may sarili ka pang kondo. Di ka pwede mag-boyfriend ng mahirap. Yan yung problema ko dati pa. Yung ibang lalaki na nagugustuhan ko, sila naman yung ayaw sa akin. Alam mo kung bakit? Kasi nanliliit sila kapag kasama ko. Pero alam mo,
Hindi naman pabonggahan ng isang relasyon eh. Kung ano lang ang kayang ibigay ng isa, okay na yun. Basta bukal sa kalooban niya. Ganun talaga. Nakakapanliit para sa amin na mas maayos pa yung buhay ng babaeng nagugustuhan namin. Dapat ba mas mahirap kaming mga babae para hindi kayo manliit? Unfair naman nun. Ha? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, saka na lang kami papasok sa isang relasyon kapag alam na naming stable na kami. Ang stability, hindi lang sa financial yun. Alam ko, pero kailangan ko munang unahin yung problema ko sa pera. Hindi naman ako yung hirap na hirap kasi dalawa naman kaming naghahati sa mga gastusin. Pero syempre, ako yung lalaki kaya dapat ako yung provider. May tanong ako. Paano kung makikipag-date pa lang? As in, kikilalanin nyo pa lang ang isa't isa. Dapat ba talaga sagot ng lalaki yung date? Kung kami yung mag-aaya ng date, oo. Tsaka way namin yun para magpa-impress. Kasi paano naman kami magugustuhan ng babaeng gusto namin kung pagbabayarin namin sa first date, di ba? May punto ka naman. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi naman kasi dapat palaging lalaki yung sumasagot sa date. Kahit sa first date. Kasi kikilalanin nyo pa lang naman ang isa't isa eh. Hindi ka pa padre de pamilya. Nakakatuwa ka. Buti may mga babae pa na ganyan yung mindset, no? Saya mo siguro maging girlfriend. Papadudot na konsensya ako noong nagsinungaling ako kay Gael. Hindi naman totoo na friendly lang talaga ako. Yung pag-aalala ko sa kanya at lahat ng extra efforts ko ay hindi na yon dahil kaibigan ko lamang siya. Kasi ang totoo ay gustong gusto ko na siya. Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi yung nararamdaman ko para sa kanya. Nakakahiyaman pero minsan kapag nagde-daydream ako, may wild thoughts na sumasagi, mga bagay na gusto kong gawin na kasama siya yon. Pero tuwing naiisip ko na pamilyado na siya ay bigla akong naduduwag. Bumabalik ako sa katotohanan ng pagkakaibigan lang ang pwede sa aming dalawa. Hanggang sa may isang pangyayari na nagpasiklab sa nararamdaman namin sa isa't isa. Nagkasalubong kami ni Gael sa hallway nung biglang nagkaroon ng power interruption na umabot lang ng mahigit 1 minuto. Pero noong lumiwanag na ay nakayakap na ako sa kanya. Nakakatuwang isipin dahil gano'n yung mga eksenang napapanood ko sa pelikula. Pero mukhang pareho lang kami nang iniisip ng mga sandaling yon, papadudot. Dahil yung mga sumunod na pangyayari humantong na kami sa isang bakanteng kwarto. Wala ng kuryente. Ano nangyari, ate? Ewan ko ba? Pero parang bigla na lang may nabuhay sa amin eh. Ang wild mo talaga, no? Girl, nasasabi mo lang na wild ako kasi one-man woman ka. As in wala kang ibang nakarelasyon at pinagbigyan ng sarili mo, kundi sa fiancé mo lang. Pero no offense, ate ha. Hindi ko naman kasi talaga kayang gawin yung ginagawa mo. At wag mo na ring subukan kasi lagot ka kay Papa. Bakit ikaw? Di ka ba natatakot na malagot kay Papa? O baka naman nagtatapang-tapangan ka lang? Nagtatapang-tapangan lang. Hay nako, lumalayo lang tayo sa usapan. So ano na nga yung nangyari pagpasok niyo sa kwarto? Uy, interesado siya. Ate naman eh. Siyempre ikaw yung nandun. Tsaka sinimulan mo na rin naman magkwento eh. Mambibitin ka pa. Sige na, kwento na. Bawal sa'yo yun. Bata ka pa. Anong bata pa? Oy, 2 taon lang ang tanda mo sa akin, no? Sige na, ito na nga. Nung nasa room na kami, nagulat ako nung biglang naging aggressive si Gael. Bigla na lang niya akong hinalikan. At yun na nga, nadala na ako. At habang ginagawa namin yun, bigla na namang nagka-power interruption. Wow ha? Wala bang generator yung hotel nyo? Meron syempre. Pero tinuloy pa rin namin. Kainitan na eh. Nagkakuryente rin naman agad. Grabe ha? Parang yung power interruption pa mismo yung gumawa ng paraan para may mangyari sa inyo nung Gael na yon. Ay nako, pero ate, sigurado ka na ba sa kanya? Gusto ko siya. Gustong gusto.
Pero nandun pa rin yung pag-aalangan. Sabi ko nga 'di ba, may live-in partner na siya. Kahit hindi pa sila kasal, nagsasama pa rin sila sa iisang bubong at may anak pa. So anong gagawin ko? Ayoko naman maging kabit, no? Ayaw mo maging kabit, pero may nangyari na sa inyo. Anong tawag mo doon? Malanding ugnayan, ganun? Hanggat wala kaming relasyon, hindi ako kabit. Ang labo mo, ate. Alam mo, ako na talaga yung natatakot para sa'yo. Bukod sa matinding sermon na nga abutin mo kay Papa, natatakot din ako na baka mamaya niloloko ka lang pala nung lalaking yun. What if sinabi lang niya na hindi niya mahal yung live-in partner niya, tapos ang totoo, happy family naman pala talaga sila. Hindi, naniniwala ako kay Gael. Teka nga, bakit parang ayaw mo ako magka-boyfriend? Kasi hindi siya yung tamang lalaki para sa'yo. Subukan mo rin kaya imulat sa mga mata mo para makita mo. Alam mo, wag mo nga ako igaya sa'yo. Nakontento ka na lang dyan sa nakakabore mong buhay. Ay wow, boring na pala yung pagpapakatino ngayon. Well, at least ako, wala akong sisiraing pamilya pag nagkataon. Kontento na ako sa fiancé ko at sigurado na kami sa isa't isa. O edi ikaw na. Sana lahat masaya, di ba? Dito ako masaya sa ginagawa ko, kaya kung pwede, wag mo na lang akong pakialaman. Sinabihan lang kita kasi baka hindi mo nakikita yung red flags ng lalaking nagugustuhan mo. Tsaka hindi mo ba naisip, ate? May mga CCTV dun sa hotel, ano ka ba? Kapag nakita kayo ng sabay na lumabas ng kwarto, sa tingin mo ba, hindi ka pagdududahan? Ang malala pa niyan, baka pareho kayong matanggal sa trabaho kapag napatunayan na may ginawa kayong milagro sa loob mismo ng hotel at sa oras pa mismo ng trabaho ninyo. Huwag mo na nga problemahin yung problema ko. Kaya ko to. Papa Dudut, hindi ko pinansin ang sinabi ng kapatid kong si Rochelle. Hindi ko inisip na posible nga akong matanggal sa trabaho. Ang mahalaga na lang sa akin noon ay masaya ako sa ginagawa ko. Nagtuloy-tuloy yung namamagitan sa amin ni Gael pagkatapos noong nangyari. At dahil ilang linggo na rin naman ang nakalipas ay lumakas ang loob ko at inisip ko na wala namang nakakita sa amin sa pagpasok namin sa bakanting room sa hotel. Kaya nakampante na rin ako. Ilang beses din kasi na nawala ng kuryente noon at hindi ko na lang yon masyadong idinitalye sa kapatid kong si Rochelle. Pagkatapos ng trabaho, lumalabas pa rin kami ni Gael at kung noon ay pakain-kain lang sa restaurant o di kaya ay nagiinuman sa pagkakataong ito ay nagche-check-in na kami sa isang motel. Tuwing sweldo naman ay isinasama ako ng mga staff ko sa inuman nila. Hindi naman ako tumatanggi noon dahil gusto ko rin namang makisama sa kanila pero tuwing nabubuksan ang topics tungkol sa love life, palagi akong nalalagay sa hot seat. Sinabi ko na lang na may lalaki nang nagpapasaya sa akin para manahimik na sila. Hindi na sila nag-usisa kung sino yon bilang respeto na rin sa akin. Hanggang isang araw, Papa Dudut. Inulit namin ni Gael yung ginawa namin noong unang beses na gumamit kami ng vacant room para sa kamunduhan naming dalawa. Pero sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay may nakakita na sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, totoo nga na lahat ng pagkakamali ay may katumbas na parusa. Pagkatapos ng araw na yon ay ipinatawag ako ng GM namin. May kumalat kasi na usap-usapan na nakita kami ni Gael na pumasok sa isang room at magkasama ring lumabas matapos ang halos kalahating oras. Pero sa halip na mahiya ay naggalit pa ako noon. Ipinagpilitan ko na magkaibigan lamang kami ni Gael at walang namamagitan sa amin. Gumawa ako ng dahilan kung bakit kami pumasok ni Gael sa room pero noong i-review ang CCTV, hindi tumugma roon ang mga sinabi ko. Kitang-kita kasi yung paghaharutan namin dalawa habang nasa hallway bago kami pumasok sa room. Mabigat man sa kalooban ko pero bago pa lumabas ang desisyon tungkol sa pananatili ko sa trabaho ay inunahan ko na yon ng pag-resign. Sobrang sama ng loob ko sa mga nangyari. Gusto ko lang namang maging masaya, ang pagkakamali ko lang ay dinala ko sa workplace ko yung kalandian namin ni Gael. Natanggal siya sa trabaho gaya ng inaasahan ko, kaya naman hindi ko alam kung paano ko siya haharapin noon.
Papa Dudut, inilihim ko sa tatay ko ang mga nangyari pero kahit na anong gawin kong pagtatago ay nalaman pa rin niya yon, Papa Dudut. Sabi ni Rochelle, nag-resign ka na raw sa trabaho mo ah. Opo, nag-resign na po ako. Bakit? Maganda naman yung posisyon mo ron. Ang saya-saya mo pa nga magkwento nun tapos ngayon biglang nag-resign ka. Medyo na-pressure lang po ako pa. Na-pressure? At paano ka naman na-pressure? Basta po nahihirapan na ako doon kaya maghahanap na lang ako ng ibang malilipatan. Nahihirapan ka nga ba talaga o baka naman may ginawa kang kalokohan? Pa, yun po ang totoo. Huwag ka nga magsinungaling, Larnie. May kakilala ko na nagtatrabaho sa hotel at naikwento niya sa akin yung nangyari. Buisit ka. Binigyan na nga kita ng pagkakataon para magsabi ng totoo. Pero hindi mo pa rin ginawa. Ipinilit mo pa rin yung kasinungalingan mo. Kasi alam ko po nahuhusgahan niyo ako agad. Bakit hindi? Gawain ba naman tinong babae yung ginawa mo? Makapagsalita naman po kayo, parang wala kayong nagawang kalokohan nung bata pa kayo ah. At talagang gagamitin mo pa yan sa akin? Kung may nagawa man akong kalokohan noon, hindi yun kasing baboy ng ginawa mo. Kababae mong tao tapos papasok ka sa bakanting kwarto na may kasamang lalaki? Isang pagkakamali lang naman yun pa. Pero kung husgahan niyo ko, parang nagkamali na ako buong buhay ko ah. Wes, kung ayaw mong hinuhusgahan ka, huwag kang gumawa ng alam mong mali. Alam mo kung ano pang nalaman ko ha? Yung lalaking kinababaliwan mo, may kinakasama na at may anak pa sila. Hindi ka ba talaga nag-iisip, linti ka? Sino ba nagsabi sa inyo niyan? Si Rochelle? E di sige, magkampihan kayong dalawa. Total pareho naman kayong mapanghusga. Hindi si Rochelle ang nagsabi sa akin. Pinuntahan ko yung lalaki mo. Ano? Bakit nyo naman ginawa yon? Kasi gusto ko siyang kausapin. Gusto ko na layuan ka na niya. Hindi ko nga alam kung bakit nagpapakatanga ka sa lalaking yun eh. Ang dami-daming lalaki dyan na mas matino at hindi pa pamilyado. Pero yung may sabit pa yung pinili mo. Hindi ko itinuro sa'yo paninira na ibang pamilya. Gusto ko siya. Pero wala pa kaming relasyon kaya wala po akong sinisira pa. May relasyon o wala, nung hinayaan mo na may mangyari sa inyong dalawa, paninira pa rin yon. Sinong maniniwala sa'yo na basta tawag lang ng laman yon? Mukhang baliw na baliw ka na nga sa... Tama na po pa! Hindi na nga po kami nag-uusap eh. Tama yan. Dapat lang na hindi na kayo mag-usap o magkita. Kasi hindi magandang tignan. Sorry po. Saka ko tatanggapin yung sorry mo kapag alam kong matino ka na talaga. Pero sa ngayon, magdusa ka sa ginawa mo. Akin na yung susi ng kondo at ng kotse mo. Po? Akin na yung susi ng kondo at ng kotse mo. Ano? Nabigay ka na kakagalaw sa'yo ng lalaking yon? Ang lino ng pagkakasabi ko. Kaya huwag kang tatanga-tanga dyan. Dito ka muna uuwi sa bahay. At ako rin ang mag-aatid sa'yo sa mga lakad mo. Para masiguro kung hindi ka makikipagkita sa lalaking yon. Payo na lang po ang meron ako eh. Mas marami pang mawawala sa'yo kung hindi mo titigilan yung kaibangan mo. Papa Dudut, pansamantala munang binawi ni Papa yung susi ng kondo na ibinigay nila sa akin ni Kuya. Pati na rin yung kotseng ginagamit ko. Mas binantayan nga talaga ako ni Papa. Hindi ko akalain na sa edad kong yun ay may kasama pa akong magulang sa paglabas ko. Pero hindi na lamang po ako nagreklamo para matapos na ang mga usapan. Kung aangal pa kasi ako ay mas tatagal pa yung sitwasyon at mas lalaki pa ang problema namin ng tatay ko. Naghanap ako ng bagong mapapasukan pero habang naghihintay ako ng tawag sa mga inaplayan ko ay inabala ko muna ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Taliwas yon sa nakasanayan ko pero kinailangan kong gawin para patunayan kay Papa na nagpapakatino na talaga ako. Isang buwan din ang tinagal ng pangyayaring yon, Papa Dudut. Wala rin akong pinalampas na misa kaya tuwang-tuwa si Rochelle na may kasama na siya pag wala si Papa. Sa halip na malungkot ay natuwa pa ako sa kinahinatnan ng parusa sa akin ng tatay ko. Doon ko po napagtanto na hindi naman pala talaga ganon kaseryoso yung nararamdaman ko para kay Gael. Kaya naman nag-decide ako na makipagkita sa kanya para mapag-usapan yung nangyari sa amin at linawin
ang mga bagay-bagay, Papa Dudut. Buti hindi ka nahirapang hanapin tong unit ko. Hindi naman yun kasing hirap ng inaakala mo. Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Pwede namang i-chat mo na lang. Galit ka ba sa akin? Sino namang matutuwa sa ginawa mo? Natanggal na nga tayo sa trabaho tapos iniwan mo pa ako? Ba't naman ganun? Labo mo eh. Nawalan ako ng gana, okay? Yun yung totoo. Kasi hindi ko na rin alam yung gagawin ko nung time na yon. Sana kinausap mo ako. Kung kinausap kita noon, itatakwil ako ng tatay ko. Ganun ka kaduwag? Hindi ako duwag. Pinipili ko lang yung mga dapat kong tayaan. So hindi ako kataya-taya para sa'yo. May anak ka na dapat mong unahin, Gael. Eh ano kung may anak ako? At kasama mo pa rin yung nanay ng anak mo. Hindi mo ba talaga naiintindihan na kahit saan tignan, ako yung magmumukhang masama? Ako yung magmumukhang kontrabida. Kaya ba kinausap ako ng tatay mo? Kinailangan pa talaga na siya yung lumapit sa akin kasi naduduwag ka. Kaya nga nandito ka ngayon, di ba? Kasi gusto ko nang tapusin yung meron tayo. Anong tatapusin? Eh wala ngang tayo. Ayaw mo ang bigyan ng pagkakataon yung pinagsamahan natin tapos ikaw pa yung may lakas ng loob na sabihing tapusin na natin to? Nakakaloko ka naman yata. Ako nga dapat yung unang susuko eh. Hindi kita pinapunta rito para makipagtalo sa'yo. Gusto kong maayos natin yung hindi natin pagkakaunawaan. Paano nga maayos kung ayaw mong panindigan yung nangyari sa atin? Wala dapat relasyon na mabuo. Yung nangyari sa atin, sige, sabihin mo ng pareho nating ginusto yon. Pero hindi naman porke nakuha mo na ako, tayo na. Parang yun kasi yung gusto mong mangyari. Oo, ganun nga yung gusto ko. Pero ayaw mo. Masyado kang nagmamatigas kahit na alam ko naman na gusto mo rin ako. Akala ko rin eh. Anong ibig mong sabihin? Akala ko gusto kita. Pero nung hindi na tayo nag-uusap, mabilis lang nagbago yon. Kaya na-realize ko na hindi pa naman pala talaga ganun kaseryoso yung nararamdaman ko sa'yo. Malandi ka pala eh. Hayop na katwiran yan. Unang-una pa lang, hindi ka na dapat nagpakita ng motibo. Hindi naman ako naglihim sa'yo, di ba? Sinabi ko na may kinakasama na ako at may anak na kami. Naging totoo ako sa'yo, La Arnie. Tapos ikaw, wala lang? Di ka pala seryoso? Ano yun? Nagtikiman lang tayo, ganun? Huwag kang umarte na parang bago pa to sa'yo. Kaya ka nga nagkaanak, di ba? Kasi lumandi ka rin. Mas malala ka pa nga kasi nagkaanak ka eh. Ako, hindi. Eh di ikaw na. Galing mo pala eh. Ganito ba yung klase ng relasyon na gusto mo? Yung lagi tayong nag-aaway? Kaya nga hindi ko na ipinilit yung sa atin eh. Kasi alam ko na hindi rin naman mag-work. Lalo na kung ganyan yung ugali mo. Mas lalong hindi ko tatagalan yung ugali mo. Sana pala hindi na lang tayo nag-usap. Wala rin naman palang patutunguhan to. Sana nga talaga hindi na lang ako pumunta. Sorry. Huwag ka mag-sorry kung hindi naman bukal sa kalooban mo. Sorry na nga. Pasensya na sa mga nasabi ko. Gusto ko lang talagang linawin na walang pag-asa na maging tayo. Nagkasala na tayo ng maraming beses. Kaya wag na nating dagdagan pa yon. Papa Dudut, mahaba pa yung naging usapan namin ni Gael bago kami tuluyang nagkasundo. Napagkasunduan namin na hindi na namin ipipilit pa kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Kahit saan kasi tingnan ay mali talaga yon. Natuwa naman si Papa nang malaman niya yung ginawa ko. Sinuportahan niya ako sa desisyon ko. Laking pasasalamat ko naman dahil sa kabila ng edad ko ay hindi pa rin ako pinabayaan ng tatay ko. Medyo nahirapan kasi ako na makahanap ng trabaho kaya ginamit na niya ang koneksyon niya sa mga kakilala niya. Pero kahit may backer, pinatunayan ko naman na karapat-dapat ako sa trabahong napasukan ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay happily married na po ako at may isang anak na rin. Isang chef sa restaurant yung napangasawa ko. Mabait siya at maprinsipyo tulad ni Papa. Si Gael naman ay pinakasalan na rin niya yung kinakasama niya para sa anak nila. Hindi na kami nagkikita at hindi na rin nagkakausap.
Sa katunayan ay nauna pa siyang kinasal kesa sa akin. Nabalitaan ko na lang yon sa dati naming katrabaho sa hotel na kasama namin ni Gael ngayon sa bagong workplace niya. Pero bukod doon ay wala kaming naging kahit na anong connection pa. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut ang aking kwento at maraming salamat po at sa mga bumubuo ng Barangay LS. Pagpalain na po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, La Arnie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.